So ngayon guys, ang nangyayari sa akin, sobrang wala na akong ma-shoot na Forex. Sobrang simple lang naman talaga ng strategy ko sa Forex. Hindi naman ako nagpapaka sobrang dive deep, as in nerd mode, economics, kung ano mang any strategy about Forex. Talagang very simple support and resistance lang ako. Tapos meron lang akong mga co-traders yan, may mga mentors na pinagtatanungan ko pagdating sa economics. Kaya hindi rin ako masyadong maalam doon sa totoo lang. So talagang support resistance lang ako. Kaya wala na talaga akong maisip na content. Ulit-ulit talaga yung mga content kung paano kumita, ano ba yung mate formula. Kung naumay na kayo, medyo naumay na rin talaga ako. So more on mga principles talaga yung mga mahilig ako. For example, yung principle natin na end state, diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, end state. Ano ba end state? So ang tanong dyan, magaling ka ba mag-imagine? Sino ba sa inyo magaling mag-imagine? Kung magaling ka mag-imagine, gagana sa yung end state. O kung hindi, kailangan mo practicein yun. Kasi end state talaga, sabihin lang nun, sini-imagine mo yung future self mo. Trader ka, basketball player ka, may abs ka. Pakita mo ng abs, Coach Edsel. Ayan. Malaki nga yung abs sa akin. Oh, yeah. Anong lesson doon? Hindi lagi may abs. Okay, iba-iba. So, paano ko ba ginagamit sa trading yun? Before ako mag-trade, before mag-work, kung ano-ano, kailangan nasa tamang state ka. Kasi kung nasa state ka ng revenge, nasa state ka ng frustration, anxiety, nasa state ka ng sadness or euphoria, hindi makakatulong yun sa Forex trading career mo. So, paano ba i-end state talaga yung sa before ka mag-Forex or before ka mag-work? Well, sa Forex is very important na i-end state mo yung sarili mo na sobrang disiplinado ka. Pina-follow mo yung trading plan mo. Diba? End state mo rin syempre na panalo yung mga trades mo. May mga talo ka man pero mali lang. I-end state mo na never ka nagre-revenge trading, never ka nagpapadrive sa emotions mo. End state mo yung pagka-discipline trader mo. And ini-end state mo yung pag-compound ng pera mo from $1,000 to $5,000 to $10,000, $200,000 to $1 million. So, ba't kinukalaki, Coach, million? Depende sa'yo yan. Ang pinakakailangan mo end state is yung something na ma-excite ka. Kung end state mo na kikita ka ng 1% today, hindi ka naman na-excite doon, mahirap yung gawin. So, paano gagawin mo? End state mo na kumita ka ng milyones talaga. End state mo na may sarili ka ng mansyon, may sarili kang kotse, nagta-travel ka, Europe, Japan, diba? Mahirap naman kung end state mo, ta-travel ka lang to Batangas, di ka ma-excite dun. Gusto mo, yung ma-excite ka talaga. Bakit kailangan ma-excite? Kasi from here, sa utak natin, kailangan mapunta siya sa emotions natin. Yung emotions natin, pinaka magda-drive. Diba sinasabi nila, ba't may mga taong sobrang gigil mag-work, talagang action taker? Bakit? Kasi meron silang emotion sa sobrang ginagamit nila para mag-drive yung actions nila. Pwedeng bound sila sa utang. Pwedeng ayaw na nila yung kahirapan nila. Ako dati, pag nag-MRT ako, sobrang dami ng tao. Sinasabi ko na, last na MRT ko na to, kahit di naman. Diba? Pero ini-instate ko na, hindi na ako sakay ng MRT. May sarili na akong kotse, nasa traffic ako. Yun yung problema. Kung ano mang emotions meron ka, excitement man yan, sadness, gigil, lagay mo dito, i-drive mo towards action. Yun yung isa sa mga pinaka-principle ko. Kaya rin, ewan ko, di ko kailangan naman ng yung mga sobrang lalalim na term sa Forex. Di ko kailangan sobrang maging kasing galing ni Coach X. Wala, kasi ang pinaka-principle ko sa Forex talaga is sobrang uncertain niya. Kahit gano'ng kakalupit, gano'ng katagal naghihintay, kahit ilang candlestick confirmation pa yan, hindi pa rin sure talaga nakikita. Siguro, sinasabi ko lang to kasi marami na ako experience tapos na-build na intuition ko sa market. Pero kasi, nagawa ko yun through end state. Maraming beses ba ako nasunugan, natalo. Maraming ba akong beses na nasa slump ako, sabi ng slump, sunod-sunod talo, sunod-sunod yung mga months sa talo, yes. Pero kasi yun, nag-aak ako from the state na end state, hindi from the state na pangit na state. Paano kung hindi mo mahanap yung end state? So, hindi ko mahanap yung end state ko kasi ibig sabihin ba okay ka na ngayon? Ibig sabihin ba wala kang ginugol? So, may mga ganong klase ng mga tao na hinahanap nila pero di nila makita. Pero baka naman kasi subconsciously, nasa end state na talaga sila. Kasi okay na dun sila sa state na yon na dati, ini-end state lang din nila. Kasi may mga kanya-kanyang phases dyan. Nung nagsimula ako mag-Forex, kumita ako, okay na ako. Nung time na hindi ako nag-end state. Nasa present talaga ako. And dumating yung point na nagkaroon ako ng bagong goal, yun. Bagong ini-end state. Pero minsan kasi, subconsciously, may ini-end state talaga tayo. Pwedeng yung pagdadrive natin ng kotse na hindi tayo na-aksidente. Pwedeng yung napatid tayo dyan sa labas, in-end state natin yun. Pwedeng yung nagbabasketball tayo, nagsasports tayo, napapalaki tayong katawan, yung food na kinakain natin, everything nanggagaling talaga sa end state. Di lang natin alam lagi
Kasi madalas nagagamit natin siya subconsciously. Siguro maging aware lang tayo doon na kung subconsciously natin siya nagagamit ba natin siya sa magandang paraan? Doon ba siya sa paraan na ginusto ba talaga natin? Yun yung medyo trap nun. Kaya marami rin tao na gusto nilang umalis sa certain situation nila ngayon. Pero hindi sila makalis. Kasi nga, subconsciously, ine-instate nila yung kahirapan. Yun nga, yung walang abundance. Yung drama sa pagiging mahirap. So baka ine-instate nila yung situation nila na nasa utang sila. Na nagmamakaawa sila dun sa mga inutangan nila. Hindi natin alam, di ba? Pero again, if hindi nag-work sa ito, wag mong gawin. Para sa akin, nag-work to. Sa maraming taong tinuruan ko, nag-work to. Test and verify din. Yun yung pinaka-tinuturo ko na sa students ko. Hindi porket sinabi ko gagawin mo. Hindi porket may strategy yung gumagana sa akin, yun yung para sa'yo. Di porket may principle na gumagana sa akin, yun yung para sa'yo. Ibig kong sabihin, kailangan mo lang talagang i-testing yan at i-verify. And then from there, test and verify, test and verify, test and verify. Kung 1% a day, nag-test and verify ka ng mga principles, for sure, sobrang yayaman ka in maybe months or years. Or kung ano mang goal mo, maging professional athlete ka, maging world champion ka, again, gumagana yan sa lahat. Okay lang ba na mediocre ako sa buhay ko? Kasi yun lang naman talaga yung gusto ko. Or baka naman kasi in denial ka lang, na gusto mo naman talaga yung goal na yun, pero hindi ka lang talaga motivate kasi hindi bagal yung katawan mo. So, number 1, pagdating sa mediocrity. Sino ang nagsabing masama yung mediocrity? YouTube, mga influencers. Pero marami naman akong kilalang mediocre na masaya sila sa buhay nila. So, not necessarily mediocre ka, it's a bad term. Mediocrity kasi, it means settling lang kung ano yung trip mo talaga, di ba? Kung ano yung nandyan, di ba? Or hindi ka masyado nag-extra mile. Hindi tatakbo ng maayos yung sistema ng mundo or ng ekonomiya kung walang ganong klaseng mga tao. Parang sa mga food chain lang yan, di ba? Feeling natin mga lamok. Pag may namatay lahat ng lamok, di ko alam, baka wala ng mga tao. Parang ganun eh. Sa mundong ito, wala talagang tama, walang mali. And pinaka-importante lang para sa akin talaga is joyful ka sa buhay mo. Hindi man porket kumikita ka ng 15K a month, masama ka ng magulang or masama ka ng tao, tamad ka, hindi. Kung yun talaga yung gusto mo lang kumita ng ganun, okay ka na, kumakain ka na maayos, nakakapag-exercise ka, nagagawa mo yung gusto mo, nakakapag-ipon ka para sa mga gusto mo, okay naman talaga yun, walang problema. Pero syempre, if meron kang goal, tapos hindi mo nagagawa yung goal na yun kasi nga, nagiging mediocre ka, doon tayo nagkakaroon ng misalignment. So, misalignment yung tawag doon. So, therefore, hindi talaga okay yun. Kasi nagli-live ka sa mundong ayaw mo naman talaga. Ang nangyayari dyan is walang nag-guide sa'yo kung ano ba talaga yung kailangan mong gawin. And yung mga nangyayaring, minsan may mga question sila sa buhay nila. Nandito lang ba talaga ako? Wala na ba akong iaangat dito? Pag may mga ganun kang tanong, ibig sabihin may misalignment. Ano kailangan mong gawin? Dive deep. From inside to outside. Okay, sa paano mo gagawin? Meditation, quiet time. Usually kasi tayo, nasa phone tayo, nasa YouTube, may mga kasama. Paano ka magkakapag-quiet time, di ba? Kailangan mo talaga ng sobrang lupit na quiet time, sobrang lupit na meditation time para i-assess mo yung sarili mo. Kung nahihirapan ka, pwede mong gawin yung isang technique na ginagawa ng ibang tao. Minsan ginagawa ko rin. Yung third-party approach, ibig sabihin, pumikit ka, tapos, alis mo yung soul mo, yung spirit mo, ilabas mo siya, tapos kausapin mo yung sarili mo. For example, nilabas ko yung spirit ko. Kinausap ko siya, yung higher self mo. Tingin mo ba future Job? Ano ba yung kailangan kong gawin ngayon? Parang ganito kasi ako ngayon. Kasi ganyan. So, medyo malalim yung topic na yun. Siguro isang video talaga yun kung paano ginagawa yun. Pero isang technique yan. Pwede may research kung paano ginagawa yan. Yung mga feeling nila woo-woo. Diba? Pero sa totoo lang, nasa utak lang talaga natin lahat yan. Yung tinitrick lang talaga yung brain natin kung para mo talaga tayo gagalaw. So again, if you are in a mediocre state now and feeling mo, meron ka pang kailangan iangat sa buhay mo, you are not aligned with yourself and that's not good. If may mga questions ka, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan mo mag-assess. And then from there, hanapin mo talaga yung goal mo. Hanapin mo talaga yung kung saan ka ma-excite. Ano ba talaga yung gusto mo? Mag-travel? Mag-work sa ad agency na malaki? Or magtayo ng sariling business. So, hindi ko masasabi yan. So, ikaw lang talaga makapagsabi yan sa sarili mo. So, coach, paano kung hindi ko talaga alam? Kailangan mo mag-try. Kailangan mo i-try. Hindi natin malalaman kung ano talaga yung gusto natin unless ma-try natin. So, for example na lang ganito. Nung pinanganak ako, never ako nag-basketball. Paano ko magugustuhan yung basketball? Wala, hindi. Kasi never ko siyang tinry. Except na lang mapanood ko, tapos itatry ko. Diba? So, kailangan i-try mo siya para malaman mo kung gusto mo siya. For example, yung pizza. Nagkikrave ka ba ng pizza, ng burger? Paano mo i-crave yung isang bagay na never mo natikman? Paano, coach, kung may goal ka tapos rename mo naman lahat, pero hindi pa rin siya nag-work?
So may goal naman ako, coach eh. Ang tagal na nga ng goal ko eh. Tapos, lahat na ginawa ko, nag-action ako, kung saan ako nagpunta, saan ako nagpaturo. Pero bakit hindi pa rin ako pupunta sa goal ko? So, dalawa lang sagot. Number one answer is, baka malapit ka na. Hindi mo lang napapansin. Kasi parang ano yun eh, yung sinabi sa akin ng mga coach sa pagpapapayat. Feeling mo malayo ka na. Pero nung nalus mo 1 kilo, 2 kilo, ando na pala yung abs mo. Parang from a month sa Forex, sa sunod-sunod talo mo, bilang next month, nag times 2 or nag plus 20% ka. So, hindi mo malalaman kung kailan talaga yung breakthrough mo. Hindi siya yung pag ganun. Hindi siya pag ganyan, no? Ito siya eh. Point. Ganun talaga siya. Magugulat ka na lang, mayaman ka na, nakuha mo na yung goals mo, tapos tatanungin mo yung sarili mo, Dati ginugol ko lang to. Hindi pala siya ganun kahirap. Kailangan ko lang talaga gawin yung mga kailangan kong gawin. Tapos, kailangan ko lang magtuloy-tuloy ng end state. And then from there, mangyayari talaga siya. Pag dumating yung time nagko-question tayo, sinasabi natin na hindi nangyayari yung mga gusto natin, ibig sabihin, hindi pa enough yung end state natin. Kasi nandun ka pa rin sa state na wala ka. Nagko-question ka. Eh ano ba yung itsura ng state na nandun ka na sa pangarap mo? Masaya ka, joyful ka, gusto mo yung ginagawa mo. Diba? Hindi mo mapapansin na papunta ka dun sa goal mo kasi ini-enjoy mo yung journey mo. Sabi nga ni Miley Cyrus, it's the climb. So, pinaka-importante talaga na yung state mo nasa end state para mangyari, ma-enjoy mo yung journey. So ngayon, yung journey, yung nakaka-addict, hindi yung pagkuha ng goal. So from there, pag nangyari yon, lahat kaya mo nang gawin pag na-enjoy mo yung journey. So, binago natin yung format ng video natin yung kwentuhan lang. So, if nagustuhan mo yan, may mga tanong ka, comment man sa baba. And also, if gusto mo naman ng mga Forex content, sobrang dami natin dyan sa mga this year, last year, 3 years ago, yan. Panoorin mo lang lahat yan. And kung gusto mo rin ng more Forex content na updated, doon tayo sa 30 Minute Trader na channel. Meron din tayo sa FB, IG, TikTok ng mga Forex contents.